makapagsasalita lang ang isa sa mga watawat na unang iwinagayway ni Andres Bonifacio, ano kaya ang sasabihin nito sa atin ngayon? Lalo't ika-160th birthday na pala ng Father of the Philippine Revolution. Sa mga bantayog, mural at kahit pa sa mga painting ng tinaguriang ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio, kapansin-pansing laging may watawat. Iba-iba ang naging watawat ng Katipunan na kumakatawan sa grupo o samahan ng mga Pilipinong naghimagsik noon laban sa mga Kastila. At ang isa sa mga watawat na yon, di umano, makalipas ang ilang revolusyon at mahigit isang siglo, hindi lang nasa mga rebulto at libro. Heto, buong-buo pa rin ngayon. Ayon dito sa ating Evolution of Philippine Flags, ang watawat na ito ay katugma noong pang-apat na watawat ng ating bansa. Sa pagdiriwang sa linggong ito ng ika-160th na birthday ni Bonifacio, pag-usapan natin kung bakit ang pirasong ito ng tela at iba pang mga kagamitan ng mga Katipunero nananatiling napakahalaga sa moderno nating panahon. Sa museum na ito sa Lipa City sa Batangas, nakatago ang sinasabing original na war standard flag ni Bonifacio na may nakaburdang araw sa gitna na may 12 sinag. Sa ibaba naman nito, may 3 letrang K. Kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito di umano ang mismong bandila na iwinagayway ni Bonifacio sa unang sigaw sa Pugadlawin taong 1896. Nung pinunit nila ang kanilang mga sedula na naging hudyat ng paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Nasa 57 inches ang haba nito at 38 inches naman ang lapad. Ayon sa caretaker na si Matt, mismo ang ina ng Katipunan at asawa pa raw ni Bonifacio ang nagtahi nito, si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oryang. Yung pong mga letra na yan na mayroong tahi sa gilid, bawat tabi po, yun po ang ginamit nilang kanilang sourcing kamay. At mapapansin naman ninyo na mayroong mga tahing pino. Nung dalhin dito, nakatahi na po yan. Kumupas na ang pulang kulay ng watawat. Ang ibabang bahagi naman nito, nababakbak na. Itong mga kapatid kong babae, nung makita nila na matigas na mayroong mga dugo-dugo pa, ang ginawa nila, nilabhan. Kaya noong malaman ng tatay namin, nagalit siya. Meron na rin itong mga maliliit na butas. Yun ay mga tama ng bala ng mga rifle. Tinahit-tahin na lang yun para ma-preserve talaga. Nagpagawa po kami ng salamin at nagpagawa kami ng poste at para ito ay maingatan, makompress. Ang bandila, pinaniniwalaan din nilang parang may taglay na kapangyarihan. 2014, isang bagyong Glenda na napakalakas. Dito tamama yung sentro, kaya ang bubungan ay nasa likwat siya. Nangilabot kami dahil yung watawat, nakatayo po siyang ganyan, wala po siyang natamo na kahit isang galos. May sakit po dati yung mother ko ng breast cancer. Tapos inihiling ko din po yun sa flag na maging magaling siya. Breast cancer survivor na po talaga yung nanay ko. Noong magkaroon nga ng Miss Tourism Lipa, yung isa doong kandidato ay lumapit sa salamin. Hinagpos niya yung salamin, tumirik daw yung balahibo niya. Noong matapos yon, siya ang naging Miss Lipa Tourism. Ang bandila at iba pang mga antigong may kinalaman daw sa Katipunan, pamana kay Matt ng kanyang ama na si Flaviano, na veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naging guerrilla po siya. Ang kanyang ama, naging kasapi rin daw ng isang samahan na itinatag ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang Legion de Veteranos de la Revolucion. Nagtayo sila ng grupo. Ang tanging layunin ay para makalap at mapagsama-sama uli yung mga inanak ng mga Katipunero ng himagsikan.
Nakilala raw si Flaviano ng di umano dalawang revolusyonaryo, sina Colonel Ignacio Conrado at Colonel Honorio Lopez. Taong 1955, si Flaviano inutusan daw na pumunta ng Sariaya sa Quezon ni Colonel Conrado. Puntahan ninyo si Tandang Pamping sa Sariaya, Quezon at doon ninyo kuhunin yung mga gamit na yan. Watawat, salukot, itak. At ang isa nga rito, ang bandila na ginamit daw sa unang sigaw sa Balintawak taong 1896 na pinaniniwalaan ngang kay Bonifacio. Sang-ayon lang sa kwento sa amin wala kaming ebidensya. Nung namatay daw si Colonel Conrado taong 1957, ang watawat inihabilin nito sa ama ni Matt na si Flaviano. Dinala na ngayon yan sa General Headquarters sa Balintawak. Verbal proof lang naging katibayan. Gumawa po siya ng testamento o kasulatan na sulat kami niya para itala na ang mga gamit na yan ay inihabilin sa kanya. Nilagdaan po niya ito, yung kasulatan ito, noong December 21, 1995. Nilagdaan po niya sa harap ng mga saksi. Dekada 70, inuwi ni Flaviano ang watawat sa kanilang bayan dito sa Lipa. Iyan ay nakatago pa rin niya sa baon ng ilang taon. Hanggang taong 1994. Nung dumating dito yung ating ibang mga kapatid na mga nagre-research, mga kapatiran din, inilabas ngayon ni tatay yan. Nasyak ako. Hanggang kumalat na nga ang balita tungkol sa bandilang nasa pangangalaga ng pamilya ni Matt. Nung araw, ang sabi ng mga kasamahan natin ay nagpunta rito at nag-o-offer na ito ay palitan ng halaga na 2 milyon. Nagpaliwanag naman sila, ang mga taga rito, unang-una ang father ko, na hindi nila tinatanggap kasi ito ay isang sentimental value. Taong 1995, nagtayo sila ng sarili nilang museum na tinawag nilang Museo ng Katipunan. Maliban sa bandila na pinaniniwalaang mahigit 100 taon na ang tanda, narito rin ang salakot na sinasabing ginamit din ni Bonifacio, di umano, at ilang mga lumang diksyonaryo, dokumento, bolo at rifle. Ang Museo po ng Katipunan ay tumatanggap lang ng donasyon. Medyo maliit, hindi po siya kagaya ng ibang museum na talaga pong malaki. Pero aminado si Matt, ang kanilang museo, pinaglumaan na ng panahon. Ang ACCF, nagpadala sila dito ng kinatawan para ito ay bisitahin. Ang aming kahilingan, medyo i-update na konti yung building. Pero sabi nila, sir, hindi namin ito magagawa kasi ito po ay isang pribadong museo. Gusto namin mangyari na ma-authenticate at malagay sa kasaysayan. Ma-recognize ito ng NHCP at kung sila ay mayroong pwedeng itulong sa amin para naman ito ay ma-preserve itong ating watawat na ito. Ako po 100% naniniwala na ito ay authentic na talagang original. Pero lehitimo nga kaya o authentic ang watawat na ito na sinasabing ginamit ni Bonifacio? Ayon sa NHCP o sa National Historical Commission of the Philippines, ang watawat na nasa pangangalaga ni Matt, hindi raw basta-basta ma-authenticate kung totoong pagmamay-ari nga ni Bonifacio o hindi. Mahaba at masalimuot daw kasing proseso ang pagberipika nito. Kumukuha ang NHCP ng mga eksperto. Kapag ang ebidensya ay hindi ganon karami, posibleng hindi talaga siya ma-authenticate fully. Kailangan mo tingnan yung materyales, yung tela ba nito, yung bang mga hibla, yung pangkulay o yung dye na ginamit para kulayan yung tela. Mayroon na bang ganong dye nung panahong iyon? Titingnan din natin, may sapat bang dokumentasyon para masabi natin na ang isang bagay na ito ay mula sa panahong iyon. At yung watawat na hawak ng Museo ng Katipunan sa Lipa, Batangas ay kahalintulad ng watawat na iwinagayway ng Katipunan sa Pasong Tamo nang sagupain nila ang mga Espanyol noong 1896 batay sa pagkakaalala ni Pio Valenzuela. Bagaman sabi ni Pio Valenzuela, ang naalala niya may 16 rays yung flag na winagayway nila. Itong sa Museo ng Lipa, parang 12 lang. Posible kasi na wala din naman kasing standardization law nung panahong iyon sa parte ng NHCP. Kung ano ang ipinapakita ng ebidensya na makakalap sa paraang siyentipiko, sa paraan na masusing internal and external criticism, yun ang pangahawakan ng NHCP. Wala naman kaming gustong iparating sa mga kababayan natin, kundi
ang kahalagahan ng mga gamit na ito ay sagrado. Maniwala naman sila at hindi, ipinamana sa amin ito ng mga founder namin at ng mga nagturo sa amin. Basta po para sa amin po at sa Museo ng Katipunan at sa Lehiyon, totoo po yung KKK flag. Bukas naman ang NHCP sa pakikipag-usap sa pamilyang may hawak ng watawat na ito. Yung tamang pagpepreserba sa kanya nakadepende sa kondisyon ng materyales, ng object. Ideally, nakahiga siya. Kalaban ng itong mga organic na mga lumang materyales ang direct sunlight. Hanggat maaari, wag nating hawakan. Yung tinahi ng butas, historical document yun eh. Sayang siya. Importante yung constant dialogue with owners and conservators, no, para mas mapahaba natin yung buhay ng mga historical objects natin. Sa flag ceremony sa mga opisina at eskwelahan, pakatitigan lang pong mabuti ang ating bandila. At sana maalala na bago pa yan malayang nakatindig sa iba't ibang mga sulok ng ating bansa, maraming nauna na buwis buhay na iwinagayway ng ating mga bayani sa kanilang pagkikipaglaban para makamtan ang kasarinlan at kalayaan na tinatamasan natin ngayon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.